Magandang gabi po, mga welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Cap, at isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Pangarap kong pumunta sa iba't ibang lugar. Last year, 4 na lugar ang napuntahan namin ng mga kabarkada ko. Una ang Baguio, sunod ang Boracay, Romblon, at Palawan. Hindi naman ako mayaman para maglakwatsa lang ng maglakwatsa at ubusin ang sweldo sa bakasyon. Actually, ang mga kaibigan ang taya palagi. Mayayaman sila, kaya palagi nila akong nililibre. Sino ba naman ako para tumanggi? Gusto ko ngang makapunta sa kung saan-saan. Kung ano-ano ang mga racket ko. Nagva-vlog din ako paminsan-minsan. Kaya hindi sayang ang ginagastos ng mga kaibigan ko. Kumikita rin ako kahit papano sa pag-vlog ko, kahit konti. Pandagdag ko rin yun sa sweldo ko bilang isang guro. Minsan nga, nahihiya na ako sa kanila. Nahihiya na rin ako sa mga kaibigan ko. Pero, sila rin naman ang may sabi na wag daw akong mahiya kasi parang kapatid na raw ang turing nila sa akin. Mababait ang mga kaibigan ko. At parang hindi sila mayaman dahil sa kasimplihan ng kanilang lifestyle. Marunong din silang makisama sa lahat ng klase ng tao. Nakilala ko sila nang minsang isang maghahating gabi ay nakita ko sila sa daan. Mukhang mga lasing na sila, kung kaya't hininto ko ang mumurahin kong sasakyan sa tapat nila at inalok silang ihatid. Hinatid ko sila isa-isa sa kani-kanilang bahay. Wala naman akong inaasahan. Pero namangha talaga ako. Doon ko lang nalaman na ang yayaman pala nila. Mula nung tulungan ko sila, palagi na nila akong sinasama sa kanilang biyahe. Simula ng gabi na yun, tinuring nila akong kaibigan. At parang isang kapatid. Hindi ko rin nararamdamang iba ako sa kanila. At dahil dun, nag-iba din ang tingin ko sa mga mayayaman. Dahil sa kanila, hindi pala lahat ng mayayaman ay mata pobre. Sunod na bakasyon, ay sabay-sabay silang pumunta sa Korea. Pinipilit nga nila akong sumama. Kaso, hindi ko pwedeng pabayaan ang trabaho ko bilang isang teacher. Kahit bakasyon na, kaliwat kanan pa rin ang aming mga ginagawa at mga seminars. Okay lang sana kung
Mga 1 week lang sana ang stay nila sa Korea. Kaya lang, sa biyahe nila ay aabutin sila ng 2 buwan. Kaya talagang hindi ako pwedeng sumama. Siguro, kapag may pagkakataong magbakasyon na lang akong mag-isa, ay dito na lamang ako sa Pilipinas. At ang sunod kong target na puntahan ay ang probinsya ng Capiz. Tinagurian din itong seafoods capital ng Pilipinas. Gusto kong lantakan dun ang mga talaba. Sana lamang ay lumuwag ang schedule ko para makapagbakasyon din ako kahit akong mag-isa lamang. Isang araw sa office namin, kasama ko ang iba pa naming mga teacher. Napag-usapan namin kung saan kami magbabakasyon kasi magkakaroon kaming 2 linggong bakante. Sa Capiz ako. Nakangiting tulan ko. Wala ka. Marami daw aswang dun. Baka mahawaan ka. Ay tayo dyan. Magkako ng teacher na aswang. Biro ng isa ko pang kasama. Sira ka talaga. Balita niyan. Dati pa yan. Noon pa yan, mga panong-kopong-kopong pa. Modern na ang panahon ngayon sa Capiz. Walang aswang sa Capiz. Sigurado ko yan. Pupunta ko ron. Patutunayan ko sa inyo na walang ganun dun. Naubos na yung mga aswang panong pa ng gera. World War II. Sambit. At tuloy-tuloy ang biruan namin ng mga kapwa ko teacher. Araw ng bakasyon. Hapon na ako nakarating sa hotel na kinuha ko. Kumain lamang ako sa kanilang restaurant at nagpahinga agad sa aking suite. Napagod kasi ako. Bukas ko na lamang susuyurin ang magandang lugar ng Capiz. Kinabukasan ay talagang hindi ko pinalagpas ang bawat minuto. Sinulit ko ang pamamasyal sa mga sikat na lugar. Sobra akong natuwa kahit mag-isa lamang ako. Busog na busog din ako sa mga seafoods na aking kinain sa isang maliit na restaurant. Bago ako umalis dun, isang babae na may katandaan na ang lumapit sa akin. May dala siyang isang hiwa ng cake na nakalagay sa platito. Medyo hindi kaaya-aya ang itsura ng babae. Puting-puti ang mahabang buhok at parang nasa 90 na ang kanyang edad. Hindi ko rin alam kung bakit kinabahan ako sa pagngiti ng babae sa akin. Iyo, siguradong bakasyonista ka rito sa lugar namin. Kaya naman, may pa-welcome kami sa'yo at siguradong magugustuhan mo ang cake na ito. Bestseller namin ito rito. Nakangiti niyang sabi, sabay abot sa akin ng cake. Dahil doon, ay bahagya akong nakonsensya. Kung ano-anong iniisip ko
sa matandang babae na napakabuti naman pala ng pakay sa akin. At baka naman masyado lang akong matatakutin kung ano-ano pa ang iniisip ko sa matanda. Dahil doon ay ngumiti ako at masayang tinanggap ang cake at saka nagpasalamat. Maraming salamat po sa cake. Tugon ko. Ngumiti lamang din ang matandang babae at umalis na. Noong mga sandaling yun ay busog na ako. Pero sayang naman kung hindi ko kakainin yung cake. Bestseller pa naman ito sa lugar na ito. Kaya siguradong masarap. Hinawakan ko na ang maliit na kutsara at kumuha ng kaunti at agad kinain. Matikman nga. Masarap nga. Hindi ko maipaliwanag ang lasa. Basta't parang may kakaibang ingredient to na hindi ko matukoy-tukoy. Basta't sobrang sarap niya. Kaya naman, naubos ko yung cake. Kaya nga lamang pagkatapos, ay nakaramdam ako ng kakaiba na para bang may nangyayaring hindi tama sa katawan ko. Hindi ko mawari kung ano. Hindi ko na lamang yung pinansin at umalis na. Hindi ko napansing papalubog na pala ang araw at hindi pa ako nakakabalik sa hotel. Ayos lang naman din dahil maayos naman doon yung sakayan. At gabi na ay may masasakyan pa rin. Nag-ayos na ako para makabalik na sa hotel. Nagrenta rin ako ng kiosk na malapit sa dagat. Umupo lang naman ako ron ng halos 3 oras at nilasap ang sariwang hanging dagat. Pagkatapos dun, ay nagtungo na ako sa waiting shed habang nag-aabang ng masasakyan tricycle. Habang nag-aantay sa waiting shed, biglang pumasok sa isipan ko ang sinabi nun ng co-teacher ko na marami raw aswang sa Capiz. Ipiniling ko ang aking ulo at sabay ngiti. Di na ako naniniwala sa mga ganun. Di ako naniniwala sa mga ganung kwento. At patutunayan ko sa kanila na mali sila. Wala talagang aswang sa Capiz. Sambit ko sa aking sarili. At habang nag-aantay sa waiting shed, maya-maya lamang ay may mga nakasabay ako sa waiting shed. Nagulat ako nang mapansing tila lahat sila ay nakatitig sa akin. Yung tipong parang may gagawin silang masama sa akin. Kinabahan agad ako. Aba, parang iba to ah. Baka nga. Baka may aswang pa talaga sa Capiz. Baka may natira pa. Sambit ko pa sa akin sarili. Dahil dun, ay umalis na ako sa waiting shed. Nagpalakad-lakad na lamang ako dahil maliwanag naman ang streetlights paggabi. Pinilit ko maglakad sapagkat nakaramdam ako ng kakaiba. Ang totoo, pwede naman talaga maglakad papunta sa hotel namin dahil hindi naman ito ganun kalayo. Bandang huli,
ay napagpasyahan ko ng maglakad na lamang ng tuluyan pabalik sa hotel. Kahit may mga parte ng kalsada na pundido na rin ang streetlights. At siguro ito na rin ang tamang panahon na patunayan kong ligtas maglakad ng gabi sa Capiz at walang aswang na haharang. Sambit ko pa sa aking sarili habang naglalakad. Sana nga walang humarang. Dagdag ko pa. Ngunit habang naglalakad, ay nakakaramdam ako ng kaba. Sana walang humarang. Kahit kabado at pawisan, tinuloy ko lang mga aking lakad. At nakarating din ako sa hotel na walang kahit anong kakaibang nararamdaman sa daan. At dun ko napatunayan sa aking sarili, wala talagang aswang sa Capiz. Tapos. At tumuloy na ako sa aking kwarto at saka nagpahinga na. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang aking ulo. Ang totoo ay hindi lamang ang aking ulo, pati ang buo kong katawan. Hanggang sa makauwi ako sa Manila. Halos 1 linggo na akong nakauwi mula sa bakasyon. Ngunit ang sakit ng aking katawan ay hindi pa rin nawawala. Parang hindi na ito normal. Dahil doon, ay nagtungo na ako sa doktor upang magpatingin. Ngunit, ayon sa doktor, ay normal naman daw ako. Wala naman daw akong sakit. Pahinga lamang daw ang kailangan ko. Sambit pa ng doktor. Dahil doon, sinunod ko ang payo ng doktor. At binaliwala ko lamang ang nararamdaman ko. Lumipas pa ang ilang buwan. At mas lalong tumindi pa ang masamang pakiramdam ko. Hindi ko na nauunawaan ang aking nararamdaman. Parang nagsisisi tuloy ako kung bakit nagbakasyon pa akong mag-isa. Kada weekend, nagkikita-kita pa rin kami ng mga kaibigan kong mayayaman. At minsan, ay napagplanuhan naming mag-inuman kami sa inuupahan ko. At doon gaganapin ang birthday ng barkada ko na si Rocky. Naging masaya ang aming gabi kahit hindi pa rin ganun kaayos ang pakiramdam ko. Nung gabi na yun, ay hindi na sila makauwi dahil sa kalasingan. Kung kaya't sa bahay na inuupahan ko na lamang sila pinatulog. Kinabukasan, tirik na ang araw nang ako'y gumising. Ngunit tila payapa ang buong kwarto. Nasaan na nga ba yung maiingay ko mga barkada? Sambit ko sa aking sarili habang napapangisi pa sa tuwing maaalala ko yung ingay nila kagabi. Bumangon na ako sa kama at lumabas ng kwarto. Inaasahan kong makikita ko silang
tulog pa o humihilig pa. O baka nakahilata pa sa sahig ang mga ito. Dala ng kalasingan. Ngunit pagkalabas ko ng kwarto, ay ako ang nagulat. Kahindik-hindik ang aking nasaksihan. Anong nangyari? Wak-wak ang kanilang mga tiyan. Natila. Winasak ang mga yon ng kung sinong halimaw. At tila kinuha pa ang kani-kanilang laman loob. Napasigaw ako habang umiyak. Sinong demonyong may gawa nito? Mananagot kayo! Sa sobrang pagkagulat, ay hindi ko matanggap ang aking nakita. Inasahan kong panaginip lamang ang lahat ng iyon. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi. Panaginip lang to. Paulit-ulit kong sambit sa akin sarili. Tinampal-tampal ko ang sarili ko upang gisingin. Subalit, ilang beses ko nang sinampal ang aking sarili. Malalakas na sampal. Subalit, nasa katotohanan ako. Ito ang katotohanan. Nilapitan ko ang mga kaibigan ko. Ngunit patay na silang tatlo. Ang ipinagtataka ko lamang. Bakit buhay pa ako? Samantalang magkakasama lamang kami sa inuupahan ko. Nang maya-maya lamang ay napatingin ako sa aking mga kamay. Punong-puno ito ng mga natuyong dugo. Lumapit ako sa salamin upang tingnan ang aking sarili. Nakita kong nagkakalat sa aking muka ang mga natuyong dugo sa magkabila kong pisngi. Sa buong bibig ko. Mga namumuong dugo ng mga pawang natuyo na. Ako ba ang pumatang sa kanila? Pero, paano? Hindi maaari. Wala akong maalalang ginawa ko. Wala akong matandaan. Hindi ko maalala ang mga nangyari kagabi. Ako ba ang salarin sa pagkamatay ng mga kaibigan ko? Napatakbo ako sa banyo at nagsuka.
nararamdaman ko na rin na tila lumakas pa ang aking katawan. At nawala rin ang sakit ng katawan ko na nararamdaman ko nitong mga nakaraan. Maaaring wala akong maalala kagabi. Pero isa lang ang pumasok sa aking isipan. Kapis. Hindi kaya nakawaan ako ng pagkaswang nung nagtungo ako. Nagbakasyon. Naalala kong bigla yung cake na ibinigay sa akin. Gulong-gulong ang aking isipan. Hindi ko malaman kung ano ba talagang nangyari. Baka wala nang ang aswang saka. Pero sa aking kaibuturan ay tila may bumubulong sa akin na nagkamali ako. Nagkamali ako sa aking inisip na baka meron pa palang natira sa probinsyang yun. Subalit, ano pa man ang aking isipin, hindi ko na mababago pa ang katotohanan na wala na ang tatlo kong kaibigan at nawala sila sa karumal-dumal na paraan. At kung may kinalaman ba ako, ay tila isa pa ring malaking katanungan.